Okay, pero si Barry Gutierrez tuloy-tuloy, no? Kapag banat kay Sara Duterte. Kaya lang panlilin lang tong ginagawa ni Barry Gutierrez eh. Oh, Bakit? bakit? Kasi ang pinapakita niya Ano? sa kanyang post ngayon, Oh, yung mga flag ng COA. oh, Alam niyo po tapos? ba ibig sabihin pag flinag ka ng COA? Ipapaliwanag mo lang, meron ka lang hindi na ipaliwanag, Oh, tapos? no? Oh, Ibig sabihin, pag hindi ka nakasuhan diyan sa yung sa flag ng COA na yan, oh, nalutas nyo na yung problema. Halimbawa, etong oh, sinasabi ni Barry. oh, Sabi ni Barry Gutierrez, oh. dito ba natin dapat ipagkatiwala yung 500 million na confidential fund? Oh, syempre gago ka pala eh. Oh, ano naman ngayon, Badong? O Oh, kanino daw? Kay Sara Duterte raw? oh, Pagtitiwalaan ba natin si Sara Duterte ng 500 million confidential fund? oh, Tapos palagay mo. nag-push siya ng mga kaso Oh, ng flagging ng oh, COA. okay, tapos? Halimbawa ito, Oh, COA flags OBP on equipment's purchase worth 668,000 pesos oh, for satellite offices. oh, tapos? Ito, napaliwanag ko na to ulit-ulit. Inuulit-ulit lang nila. Oh, tapos? Pag sinabing na flag ka ng COA, hindi ibig sabihin na meron kang kasalanan. No? Oh, oh, Magpapaliwanag ka lang sa COA. oh, nagpaliwanag ba gago? Ay, gago talaga. Badong pala pangalan nito, hindi gago. Nagpaliwanag ba, Badong? Alam niyo yun? Oh, ano? Pag hindi inapprove ng COA, disallowed. Oh, Ano ibig sabihin ng disallowed? Oh, Hindi namin ina-allow yung purchase mo na yan. oh, Kaya tapos? mag-aabono ka. Wala Oh. kang kulong. Dinisallowed lang eh. Oh, May binili ka. Hindi mo binulsa yung pera. oh. No? Itatama lang natin to si Barry Gutierrez. Ay, bakit yung kay Lenny? Pag kay Lenny, di ba? Mapangusga kayo. Kayo ba kay Pinoy, di ba? Di ba ginago nyo si Pinoy, di ba? Dapat itinama mo rin yun, Badong. Di ba? Butragis na ilong mo yan. Ano ba yan, oh? Parang ano eh, parang pinipit na luya eh, oh. Oh, hindi. Hindi maganda ilong ko. Hindi maganda ilong ko. Pero, di ba, Badong? Ba't kapag kay Lenny, kapag kay Pinoy, di ba? Kapag sa Dilawan, napakalupit mo, hindi mo pinapaliwanag. Oh. Walang binubulsang pera dyan sa sinabi ng COA. Oh. Kino-question lang nila, bakit kayo Oh. nag-abono? Inabonohan eh. Anong At inabunuhan? konti lang po itong pera na to. Magkano po yung pinag-uusapan natin Oh. na inuulit-ulit ni Barry Gutierrez? Oh. Nanlilin lang ka kasi Barry Gutierrez. Abogado ka eh. Alam mo yung nangyayari. Putragis ka, ikaw nga to nanlilin lang eh. Hindi ka naman abogado eh. Hindi mo alam yung nangyayari pero daldal ka ng daldal eh. Okay. Oh. 668,000 lang. Wala pa pong 1,000,000. Oh. Ilan po yung satellite office? 10. Oh. Ano po ibig sabihin yan? I-divide niyo yan sa 10. 66,000 Oh. bawat isa. Oh. Ano po yung nabili sa 66,000? Bumili po sila Oh. ng mga gamit para makapag-operate na. Oh. Alam niyo ibig sabihin, Barry? Gustong-gusto na maglingkod ni VP Sara Duterte. Inutusan niya, o sige, Oh. abunuhan niyo muna yan. Ere-refund na lang namin sa inyo. Oh, malupit talagang gumawa ng sariling kwento to si Badong. But alam nyo mga kaibigan, gagong Badong, ganito yon, gagong Badong. Ba't hindi ikaw nagpaliwanag dun sa ano? Di ba? Meron palang explanation mga kaibigan, ha? Oh, Badong, alam mo, meron ka palang explanation. Bakit si Sara Duterte, nung tinatanong siya dun sa hearing, sa budget hearing na yan, hindi siya makasagot. Di ba? Dapat itong si Bobong Badong, ito pala dapat ang mag-spokesperson kay Sara Dutae. Di ba? Napakalupit. Ba't si Badong alam niya kung paano sumagot? Si Sara Dutae hindi niya alam. Gago talaga to, Badong. Tanungin mo nga si Sara Dutae, ba't hindi niya alam sumagot doon? Pero ikaw alam mo, grabe
66,000 each. Oo. Bumili kayo ng printer, bumili kayo ng papel para makapagtrabaho na kayo. Imaginein mo, no? Gagong badong, no? Ha? No? Tingnan mo ha, mga kaibigan ha. Ito, bakit kailangan mo pa ng 10 offices? Ha? At saka hindi natin alam yung figure na yan kung tama to sinasabi ni Badong, mahilig umembento to eh. Sinungaling itong taong ito eh. Kilala nyo naman kung paano manira ito. Yung dila nito, dilang sinungaling talaga to eh, di ba? Ito yung sumunod kay may hurada na pagkasinungaling eh. Oo. Mga kaibigan, bilang ikaw si Sara Dutae, ikaw ay DepEd Secretary, ikaw ay NTFL co-chair, ba't na kailangan mo ng sobrang daming office, mga kaibigan? Di ba? Bilang Vice President. Yung DepEd, mga kaibigan, napakaraming offices niyan, regional. Di ba? Kung ikaw, mga kaibigan, kung ako, halimbawa, ako si Sara Dutae, halimbawa lang. Sabihin na natin, napakarami kong gustong maging hawakan mga ahensya kasi gusto ko marami akong pondo. Kung para sa ikabubuti talaga ng tao, mga kaibigan, iisipin ko kung paano makatipid ng gobyerno. Di ba? Kung magnenegosyo ka, mga kaibigan, right? Kung halimbawa, ikaw ay isa kapakanan ng negosyo mo, hindi ka basta-basta magpaparami ng branches na alam mo namang magdodoble-doble lang. Katulad halimbawa ng mga kaibigan, itong being Education Secretary, sa lahat ng region, mga kaibigan, may regional headquarters yan. Lahat ng school, mga kaibigan, opisina mo yan dahil DepEd Secretary ka, di ba? Di ba? Lahat yan. Ngayon, mga kaibigan, bilang Vice President, mga kaibigan, lahat ng command post ng Armed Forces, bibigyan kanila ng ng honorary welcome. Pati sa PNP. Bakit kailangan mo ng opisina na 10 lang kung yung DepEd mismo napakaraming opisina na pwede kang malapitan? At saka, mga kaibigan, uso na po ngayon ang virtual offices kung negosyo pinag-uusapan. Para makatipid ka, mga kaibigan, hindi mo kailangan na maglagay doon ng mga pwesto, ng mga magbibili ng kung ano, kasi nga gastos 'yun. 'Di ba? Ang dami-daming pwedeng maging satellite office ni Sara Dutae bilang Education Secretary. Can you really believe na ito yung Vice President, lalapitan namin to sa ganitong sa 10 opisina? Wala ring sense. Asa ng sense doon, mga kaibigan? 10 yung opisina na ginawa niya para sa sarili niyang pangalan. Sasabihin niya, ito opisina ni to. 'Di ba? Opisina to ni Sara Duterte. Ba't mo pa kailangan gumawa ng ganun? Napakaraming offices ng DepEd. Mga kaibigan, sa panahon ngayon, ang pwedeng pinakamaganda mong gawin is i-manage mo yung iyong email. 'Di ba? Maglagay ka ng hotline. 'Di ba? Yun ang pinakamabilis kasi, mga kaibigan, bakit kamo bakit kailangan kalapitan ng tao? Ang mandato mo, may mandato ka na sa gabinete ni Mark Roque. Di ba? Ang mandato mo, mga kaibigan, ay to facilitate itong education system natin. Di ba? So kung gusto mo na ikaw ay makontak ka agad ng mga concern ng mga nanay, ng mga teachers, maglagay ka dyan ng operator sa telepono mo. Maglagay ka ng operator sa social media accounts mo. Maglagay ka ng operator sa iyong email, di ba? Ng secretary na sumasagot 24/7. Di ba? Kung gusto mo talaga, mga kaibigan, subukan po ninyo na mag-email kay Sara Dutae kung magre-reply siya kaagad. Subukan nyo humingi ng tulong kay Sara Dutae o mag-message sa Facebook account niya kung magre-reply, masisin ka niya. Subukan nyo tumawag sa opisina ni Sara Dutae kung mabibigyan ka agad kayo ng solusyon. Subukan nyo. Di ba? Wala, mga kaibigan, hindi niya yan magagawa at wala siyang balak gawin yan. Kasi ang gusto niya, kailangan may gastos. Kasi kung may gastos, mga kaibigan, di ba? Kung
Kung may gastos, may kupit. Di ba? Kung walang gastos, walang kupit. Di ba? That's a conspiracy. Kung titingnan mo talaga, 1 plus 1 lang yan eh. Gusto niya talaga gumastos. Kasi nga, kung hindi siya makakapagpakita na dito namin ginamit ito, tapos ka. Di ba? Kaya nga gusto niya confidential eh. Kasi nga, pag sinabing confidential mga kaibigan, hindi mo pwedeng usisain yun. Sasabihin mo ba kay Sara Duterte, patingin nga ng mga binili ng 500 million. Kaya kita nyo, mas malaki yung pondo ng confidential. Kasi yon hindi mo pwedeng, hindi mo pwedeng usisain. Di ba? Ganon yun. Walang binibintang yung COA sa napunta. Hindi po sa napunta ang tinatanong ng COA. Ang tinatanong ng COA, bakit kayo nag-abono? Alam niyo ibig sabihin? Kung ako naman pinagbintangan, nag-abono ka eh. Bakit ka Gago. Pera pa rin ng taong bayan yun. Si Duterte may pang-aabono galing sa bulsa niya. Mga kaibigan, bumili sila, gumastos sila ng pera ng kaban ng bayan, inuusisa yun ng COA. So, ang pera ng bayan na ito, ba't dito mo nilagay? Di ba? Yun yung tinatanong ng COA dyan. Kaya, ito, dito mo ginasta tong pera na to, asan to, bawal ito, labas ito sa ating panuntunan. Sagutin mo ito. Di ba? Ngayon, abono sa... Yung word niya mga kaibigan, abono, maniniwala kayo na si Sara Duterte magwi-withdraw galing doon sa account nila ni Manscarpio? Sige nga, mag-aabono ba si Manscarpio na sasabihin, mga anak, magwi-withdraw tayo sa personal bank account natin, i-abono natin para pambili ng mga gamit sa opisina ng bilang vice president ako? Babawasan ko yung sahod ko? Papayag ba siya nun? Gago talaga to si Badong? Yung abono. nag-abono? Gusto ko na po maglingkod eh. Hindi ba dapat parangalan pa sila? Mari, kawawa ka naman. Yan lang ang kaya mong ibato sa ating vice president. Nakakaawa ka naman. Gustong-gusto na maglingkod ni vice president. Wala pang pondo. Pinaabonohan niya na muna. Ngayon, kung hindi pumayag yung inabonohan daw ni Sara Duterte, COA, naabonohan yan, sila na magbabayad, 66,000, ikakaltas na sa sweldo nila yun. Ganon kadakila yung mga kinakantsawan mo, Bari. kakaltas sa sweldo, tanga, babayaran nila yon. Kung halimbawa mga kaibigan, merong doon, may kulong pa sila doon. May kulong pa sila doon kasi yan eh. Miss overspending, di ba? Yung mga ganon. Misspending yung pondo. May kaso yan. Di ba? Ngayon, hindi yun ibabawas sa sweldo, pananagutan mo yun, babayaran mo talaga yun. Kung ano yung ari-arian mo, ibabalik mo yun. Ganon yun, gagong Badong. Kukunin talaga sa'yo ng gobyerno yan. Kung may makukuha sa'yo ang gobyerno. Hindi yun sasabihin, bawas sahod. Gago. Kung ako sa pamahalaan, bibigyan ko pa ng aawardan ko pa yung mga yan. Inawarda na nga, di ba? Alam niyo yung ibig ko sabihin? Ganun ang ibig ko sabihin. Putragis, abnoy talaga, Abno talaga to si Badong. Yan, tingnan mo si Badong. May pagka-abno talaga, Alam mo yung mga kaibigan, kung bakit ganito to, kasi alam niya na yan, nag-iimbento siya ng nag-iimbento siya ng kwento. Ngayon, natatawa siya sa sarili niya kasi natatawa din siya kasi alam niya na trabaho lang niya yan. Ipagtanggol si Duterte kasi propagandista kita mo, di ba? Halimbawa yan. Ikaw, Barry, tatanungin kita, hindi ba na-plug si Leni Robredo? Hindi ko to binabanat kay Leni Robredo kasi flag lang to eh.
Alam Gago ka pala eh. Nung hindi binabanat, lahat nga ng paninira, ginagawa mo mong matandang uklubang ka eh. ko naayos na to ni Lenny. Yung mga binibintang mo kay Sara Duterte na na-flag ng COA, Oh. naayos, either naayos na yan o tapos na yan. Ngayon, hintayin mo na lang yung sagot ni Sara Duterte sa iba pa. Yun lang ang kaya ko sagutin dahil yun lang ang alam ko. Oh. Yung the rest, na-flag daw dito, yan, Davao City Mayor pa. Oh, bakit nga pala muna? Sino ka ba kumpara kay Barry Gutierrez? Diba? Abogado ka ba, Badong? Gago talaga tong O, hintayin mo si Sara Duterte sumagot ha. Pero ngayon pa lang, sinasagot na kita. Pag sinabing flag, Oh. aayusin mo lang. May ipapasa ka lang dokumento Oh. sa COA. Kasi kung hindi ka nagpasa ng dokumento, pag may anomalya, ire-recommend ng COA na patawan ka ng kaso, kakasuhan ka. Oh, buti alam mo. Oh, at least doon tumama ka doon, 'di ba? Oo. So kaso pa rin ba doon ang bagsak, 'di ba? Kaso pa rin. Anong, may kaso ba si BP Sara nung siya ay Oh. mayor? Pagkakalam ko po, wala. Oh, mayor? 'Di ba nakasama na siya, sangkot na siya ngayon doon sa sa ICC? Oh. Pare, hirit pa. Manlinlang ka pa. O, hindi ko kayo lilinlangin. Oh. Katulad lang yan na na-flag si Lenny. Ito, COA flags OBP for hiring private lawyer. Oh. Binabanat ko ba kay Lenny yan? Hindi po. Bakit? Kung walang kaso si Lenny, ibig sabihin na ayos na nila yan. Ay, sinungaling ka pala eh. Siyempre no panahon na yun, hindi mo na ipapakita na binanata mo si Lenny. Gago ka talaga. Gago tong matandang na to eh. Oh. Matanda na to eh. Oh. Pa isa. COA flags OBP on use of 25 million research fund. Magkano yung binibintang mo kay Sara? 668,000. Kay Lenny Robredo magkano? 25 million. Ang layo ng diferensya, no? Barry? Gago talaga to eh. May mailink lang eh. Oy, walang Intel fund si Lenny Robredo na ganyang kalaki. 'Di ba? Intel fund, yung confidential fund pala, sorry. Yung confidential fund, hindi pwede suriin. Ilang milyon yun? Ilang milyon? 500 million? Yun, hindi pwede suriin. Sasabihin mo, may nagtitik-tik si nag-i-spy si Sara sa mga komunista. Ano ba trabaho ni Sara? 'Di ba? Department of Education. Bakit siya nag-i-spy? Hindi naman siya intelligence. 'Di ba? Hindi naman niya trabaho 'yun. 'Di ba? Ang layo, 'di ba, Badong? Gago talaga tong asim mo, parang nakalunok ka ng Nakalunok ka ba, Badong, ng Parang nakalunok ng Oh. Pero inuulit-ulit ba namin kay Lenny yan? Hindi. Kasi flag lang yan eh. Oh. Nilililang nyo lang yung tao. Hindi ka hulugan ng flag, meron ka nagawang kasalanan. Ay, pagka-flag nga, yan eh, bandila eh, gago talaga to. Ang ibig sabihin ng COA flags you, magpapaliwanag ka lang sa COA. Huwag po kayong papalin lang. No? Ako, hindi ko kayo lilinlangin na merong na flag na kino-question lang ni COA. Bakit, saan mo ginamit yung research fund? Pag nagpaliwanag ka, okay na. Si BP Lenny pa to. Inuulit-ulit ba natin sa kanila? Hindi. Anong hindi? Gago ka pala eh. Magaling ka talaga mga no? Ito si Badong, magaling manin lang to. Kaya maniwala dyan, ang daming paninira kay Lenny niya. Tingnan nyo yung mga video ni Badong, puro paninira kay Lenny, lalo na nung mga nakarambuan lang eh. Ang dami-daming niyan eh, Badong. Puro Lenny, nananahimik na, wala na nga, hindi na nga BP, sira pa rin ang sira eh. Kasi alam ko yung kahulugan ng flag eh. Diba? Taga-gobyerno ko eh. Pag na-flag ako, magpapaliwanag lang ako. Or additional document. Pwede nga ang dokumento mo, Xerox lang eh. Nasaan na yung original nito? Flag ka na rin nun. Ibibigay mo lang yung original. Walang katuturan, Barry. Hindi nyo malilin lang yung mga tao sa ganyan. No? Okay. Gago talaga itong Badong na to. Alam mo, malilin lang mo mga tao sa sa ganung style mo. Gagong Badong. Gago talaga itong Badong na to.
Alam niyo mga kaibigan oo, oo. Sa akin lang naman, kung titingnan po ninyong mabuti, number one, wala pong intelligence fund o confidential fund si Leni Robredo. At kumpara po mga kaibigan sa pondo, mas malaki po ang confidential fund ni Sara Dutae. Mga kaibigan, hindi nga trabaho ni Sara Dutae yung magmaniktik ng kalaban. Hindi niya trabaho yun. 'Di ba? Tapos napakadaling gawing palusot na, may mga tinitiktikan kami. Hindi niya trabaho yun para magpa-confidential, magpa-imbestiga. Hindi niya trabaho yun. Saka makakita sa buong kasaysayan na yung Department of Education, yung Secretary of Education nagpapa-imbestiga, nagpapasunod, naniniktik. 'Di ba? Tapos dahilan NPA, education ka nga 'Di ba? Saka makakita nun sa buong kasaysayan, siya lang. Ibig sabihin kasi mga kaibigan, pag confidential fund nga, hindi mo pwedeng usisain anong binili mo dyan. 'Di ba? Anong mga in-order mo dyan. Hindi mo pwedeng alamin yun. Kung sinabi lang na, confidential nga, hindi mo pwedeng tanungin. 500 million yun, dude. 'Di ba? Tapos sabihin mo nang mapunta kay Badong doon halimbawa lang conspiracy theory, mabigyan si Badong ng 5 million o kaya ng 2 million man lang. 'Di ba? Ang laki-laking pera noon. 'Di ba? Ipagtatanggol na talaga ni Badong 'yan. Yan yung sinasabi natin. So, bottom line mga kaibigan, kaninong pera ba dapat yun? Pera sana ng mga estudyante yun Yung mga confidential fund na yun, pera yun para ipambili ng mga upuan, silya, pampagawa ng school. 'Di ba? Ang dami pong dami pong shortage ng eskwelahan tsaka ng mga upuan Madami. Pero yung education secretary mga kaibigan, ayun, sobra-sobra pondo sa confidential. Alam nyo ba, mas malaki pa yung pondo ng confidential fund ni Sara kumpara doon po sa mismong budget ng DepEd. Diba magkano ba budget ng DepEd? Please correct me if I'm wrong Pagkumparahin nyo po, doon nga lang po sa intelligence fund ng mismong mga intelligence ng AFP, PNP, sila maliliit yung pondo nila Pero si Sara Dutae, laki na pondo Gaano ka-espesyal yan Sara Dutae na yan na bakit sobra-sobrang laki ng confidential fund niya? Di ba ang lupit? Espesyal na espesyal? Kung palusot lang yan, tapos yung pala puro kupit yung di ba? Sorry ba? Hindi nga, madali talaga sabihin yun na ganyan. Pero ang kawawa mga kaibigan, tayo mga Pilipino, katulad niyan, next year mangungutang sila 2.4 o more or less less than 2.5 trillion pesos para magkapondo sila. Utang yun. Sino magbabayad? Di ba? Si Sara Dutae ba tsaka yung pamilya niya magbabayad nun? Hindi, taong bayan. Anak katapon mo. Si Mark Rox ba magbabayad nun? Hindi, taong bayan, anak katapon mo. Damay din ito. Damay din ito mga kaibigan, itong pamilya ni Badong. Kaso nga lang, syempre, kumikita sila ngayon, hindi nila ramdam. Di ba? Damay din yan, damay-damay tayong lahat. Kung hindi ka marunong, kung, di ba, sa panahon ni Pinoy, humiling siya ng 400 million na confidential fund. Grabing galit ng tao. Grabing galit ng tao. Pero ito, bilyunan, trilyunan, mga kaibigan. Mula kay Duterte, kay Dutae. Di ba? Sa tatay ni Sara. Di ba? Mula kay Digong. Ganun. Tapos kayo, yung iba dito, natutuwa pa ipagtatanggol ipagtatanggol yung kabulukan nitong si Badong at saka ng mga Dutae. Can you just imagine, guys? Isipin mo yung pagiging panatiko mo. Hindi mo kailangan maging dilawan. Mulat mo lang mata mo. Mura babilihin mo. Ngayon, lalong magmamahal yan kasi nga, binabaon nila tayo sa utang. Later on, mawawala na ng capacity na magbayad itong bansa natin ng sarili nitong utang. Kasi nga, binubulsa na ng Mark Rox Dutae. Tapos, may mga tagapagtanggol sila dito sa social media. Diba?
Yun. Kayo, anong masasabi nyo, di ba? Just comment down below. Thank you for liking and sharing this video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe para maging updated ka pa sa mga ganitong uri ng talakayan.